Hey, what's up guys? Ron here and welcome to Radhouse Channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano maging functional tong FN button ng R36S. And trinay kong isa lang din yung SD card ng R36S sa R35S at gumana siya. Hindi na siya placebo button guys. Magiging okay na siya at magiging functional. So before natin simulan yan, please like, subscribe, and hit the bell button para mas updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld gaming console, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano pang pwede namin may-share para sa inyo. So without further ado, let's start na. Big shoutout lang pala kay Sir Erickson Joseph or aka Eolus. Siya yung gumawa ng code para maging maayos or maging functional tong FN button. Maraming salamat sir. Isa nga pala siyang local dev or local tinker dito sa Pilipinas. Isang malupit na tinkerer. Bubulol ako. So ngayon turn on lang natin tong R36S. Kasi ipapakita ko sa inyo na hindi talaga siya functional kahit updated yung operating system niya na ArcOS. Yan, updated yan guys. December 22, 2023 yung ano nito yung operating system yan. Updated siya. Tapos para matest natin kung working yung FN. Okay, hindi ko pa hindi ko pa nagagalaw. So, ayan, punta tayo sa RetroArch para matest kung functional to. Punta tayo sa settings, punta tayo sa input. Tapos punta tayo sa hotkeys. Ayan. Papalitan natin tong button 12. Ang button 12 kasi dito is itong select. So, gagawin natin FN kung mag-work. Ayan. Press A natin. Then, i-hold natin yung FN. So, wala nangyayari. Ayan, wala nangyayari. Pero kapag pre-nest natin yung select, tignan nyo, press natin to para magbago. Ayan. Okay siya. Tapos i-hold lang natin. So, okay siya. Hindi gumagana yung FN, pero yung ibang buttons gumagana. So, balik tayo dito. I-turn off natin yung device. Ayan. So, ngayon ang kailangan natin tanggalin dito is yung SD card na may operating system. Dahan-dahan kayo sa pagtanggal nito guys kasi nagiging flying saucer to na kapag nag-slide ng konti yung kuko nyo pwedeng lumipad to kung saan-saan. Ilang beses na nangyari sa akin yan. So tanggalin lang natin. Ayan, tanggalin natin to. Ito yung may operating system. Ayan. Sa mga nakabili sa amin 16 gig ang ang operating system namin. So kailangan natin isalang to sa PC or sa laptop. Ayan. Okay na. Tapos punta tayo dun sa PC. So ngayon meron akong pre-provide na file dito sa Google Drive. So check nyo na lang sa description sa baba kung saan nyo mada-download yun. So ito yung file na yun. Itong FN R36S. So download nyo yan. Press nyo to. Press nyo tong download na to. Then pag na-download nyo na yan, mapupunta kayo dito. Ayan. Dito. Sa file na ito. Ayan. I-unzip nyo lang to. Sorry, hindi yan, nakafocus na. I-unzip nyo lang yan, tapos ito yung magiging file. Tapos open nyo to, then copy nyo to. Copy nyo yan. Copy. Okay? Ngayon, punta naman tayo dun sa SD card ninyo. So, make sure lang na nag-a-appear yung yung partition nyo guys. Kung hindi lumabas yung partition na mayroong mga boot files, for example, ito, hindi lumalabas yung boot files niya, punta kayo dun sa Mini Tool Partition Wizard. Tapos itong boot na to, right click nyo siya, tapos change letter nyo. Tapos okay na yan, G, then okay nyo, then apply. Ito, apply. Then madedetect na siya ng PC mo. Yun, lumabas na siya dito. Yung boot na G. So ngayon lumabas na yung boot files nandito. Ito. Copy nyo to guys ha. Huwag yung kakalimutan na hindi mag-backup ng files once na may i-replace kayo or may i-move kayong file. So right click nyo yan, i-copy nyo din yan, tapos i-backup nyo sa PC nyo or sa laptop nyo somewhere na safe na i-save. Tapos yun. Ngayon dito na tayo sa kanan na window. Ayan. Copy natin to. Lahat to. Kahit yung readme, i-copy nyo na yan. Ayan. Lagay nyo dyan, tapos i-replace nyo. Nakikita ba? Ayan, i-replace nyo guys. So, kailangan nyo i-replace dyan yung boot.ini. Kasi may binago dyan. So, replace nyo yan. Okay na yan. So, yan. Nandito na lahat. And then, i-eject natin yung SD card. Ayan, insert natin dito. Turn on. Ayan, turn on na siya. So, ngayon, dito sa unit nyo or sa device nyo, punta kayo sa RetroArch. Pinuntahan natin kanina, punta tayo sa RetroArch. Ayan. Then dito punta na tayo sa settings. Punta tayo sa input. Punta tayo sa hotkeys. Ayan.
palitan na natin tong hotkeys. Depende sa inyo guys kung anong function ng FN. For example, gusto nyo gawing ang function ng FN is mag-quit yung game. So, kailangan yung button 12, ito, tsaka itong FN ang magiging combination nyo. Hindi na ito. Okay? I-assign na natin tong quit sa FN. So, pag press natin yan, kailangan i-press and hold nyo yung FN. Okay? Pagka-press ko ng A, press nyo to ng matagal. Ayan. Na-detect na siya. Kanina hindi, di ba? So, ayan. Tapos, balik back kayo. Isa pang back. Isa pang back ulit. Tapos, configuration file. Save current configuration. Ayan. Tapos, quit RetroArch. Hindi pa dyan natatapos, guys. Punta ulit kayo sa RetroArch 32. Same ng procedure, guys. So, punta ulit tayo sa settings. Punta tayo sa input. Then, punta tayo sa hotkeys. Punta tayo sa quit. Ayan. Pagka-press ulit natin, pindutin natin, press and hold ulit natin yung FN. Ayan, may countdown kasi yan. So, press and hold. Ayan. So, bibigyan ko kayo ng sample. Siyempre, before yan, back muna tayo. Save natin yung configuration. Save current configuration. Ayan. Then, quit RetroArch. Tapos, mag-try tayo ng isang game. So, bali ang magiging quit game nyo na is itong select and yung FN. Dati kasi diba select and start. Ngayon FN na siya. So, ngayon, try tayo ng game sa PlayStation. Ayan. Try natin tong Marvel Superheroes vs Street Fighter. So, ayan. Haba na ng kuko ko ka, nakakainis. Dami ko kasing ginagawa, nakalimutan ko na mag nail cut. So yan. For example, ayan na. Select and start. Hindi na siya gagana. Kasi inassign na natin yung quit sa FN. Okay? So ngayon, pipindutin na natin siya. Select and FN. Ayun. Press and quit again. Ayan. Press again and quit. Ayun pala. So yun. Ganun lang mag-assign ng button sa FN. Basta need nyo lang na mailipat yung mga files doon sa na-download yung file sa amin. Then, yun na. Good to go na siya. Yun nga lang, hindi pa siya pwedeng ma-set dito sa home screen. Ayan. Hindi ko pa alam kung paano. Pero, sana, kung hindi ko man kayang gawin, sana merong update sa ArcOS na pwede na siyang gamitin sa home screen. Okay? So, yun lang guys. Syempre, before tayo matapos, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin sa mga retro handheld gaming console, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming, at kung ano pa pwede namin may share para sa inyo. So, yun lang guys. Maraming salamat. Paalam!